Amen. Lagi ko pong sinasabi na kapag nakikinig tayo ng Word of God, lagi po tayong hihingi ng tulong. Kasi iba pa rin po kapag nananalangin dito para hingin yung presence ng Lord, iba pa rin naman po yung para sa sarili natin. Kaya lagi po nating tandaan na kapag nakikinig tayo ng Word of God, lagi po tayong nakafocus. Para yung salita ng Lord, hindi lang po papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. Mananatili po siya dito at isasagawa po natin yon. At mas marami pa po tayong matututunan na pwede nating i-share sa iba na hindi pa po nakakakilala sa Lord. Tama po ba? At willing po ba tayong gawin yon? Makinig, isa isip, isa puso at isa gawa. I-share na rin po natin. Tama po ba? Handa na po ba lahat? Okay. Kung handa na po lahat, hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko po ang ating butihing pastora na maghahatid po ng mensahe para sa araw na ito. Wala pong iba kundi si Pastora Maricel Diniega. Yun, so napakaganda ng mga testimonies, no? Naka-line up na daw yung tatlo dito sa kabila next week. So pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Kuya, may isa pa bang mic? Malakas ba? Hello? Malakas naman? Ayan. So, yun. So, sa lahat po ng mga viewers namin sa aming FB page, kung napapanood nyo po ito, nakalive ba tayo? Hindi, no? Yun. So, yun. So, sa mga makakapanood, salamat po sa time. Nawa ma-bless kayo at kung na-bless kayo, share the video para kumalat yung salita ng Diyos sa lahat. So, palakpakan nga muna natin yung worship team. Di ba? Ang power kanina, no? Ang sarap talaga mag-worship. One thing na masasabi ko na pag nag-worship, parang pag nag-worship tayo, parang ayaw mo nung umalis eh. Ayaw mo nang matapos yung worship kasi damang-dama mo yung presence ni God. No? So, napakabuti ng Diyos. Salamat sa worship team. So, today po, ang mensahe ng Diyos bago ko pala sabihin yung mensahe ng Diyos, meron tayong mga monthly topics. Tama po ba? So, last time, iba yung topic natin. Ngayong month, ang topic po natin is about walking in discipline. So, paglakad sa na may disiplina. So, last time, ang preach o tinuro sa atin ni Ate Mean is discipline in mind. Tama? So, tinuro niya napakahalaga ng disiplina sa mind kasi nga, bilang mga Kristiyano, sabi niya dun sa tinuro niya, na dapat may sound mind tayo, hindi na tayo makamundo mag-isip. Diba? At dapat yung isip natin sa makalangit natin tinutuon. Tama? So today, this week, ang nais namang ituro sa atin ng Panginoon ay discipline in Diyan. So basahin nga po natin, discipline in body. So, discipline in body. Discipline sa katawan. So, paano nga ba magkaroon ng disiplina sa ating katawan? Bakit mahalaga bilang Kristiyano na alam natin kung paano madisiplina ang ating katawan? At paano natin mag-glorify si God sa pamamagitan ng ating katawan? Amen po. So, bago tayo magsimula, let us pray. Bow our heads. Lord, thank you po sa salita mo ngayon, God. Lord, siyasatin mo ang aking puso. Ikaw lamang ang nakakaalam, God, kung alin sa mga nagawa ko, Lord, yung hindi naging kalugod-lugod sa'yo. Ngunit sa araw na to, Lord, at simula pa nung mga nakaraan, Lord, I've been asking for forgiveness, Lord, sa lahat ng bagay na nagawa ko na hindi naging kalugod-lugod sa'yo. Gawin mo kong karapat-dapat, isang malinis na sisidlan ng iyong mga salita na magbabago sa puso at buhay ng iyong minamahal na mamamayan. Maraming salamat po. Ikaw lamang po nawa ang madama at marinig ng iyong mamamayan na narito ngayon at nawa tunay na magabayan sila ng mga mensahe na ito na makapamuhay sa kanilang katawan na nabibigyan ka ng kagalakan at kaluguran, Lord. Salamat po. Ikaw po ang manguna sa amin. In Jesus' name, Amen. So, sinasabi dito na yung ating... Bakit kasama pa?
So, yung verse natin ay matatagpuan sa Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. So, may mga Bible, please open your Bible sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20. Sa English po, babasahin ko, sinasabi po dito na, don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a price, with a high price. So you must honor God with your body. Sa Tagalog po, sama-sama nating basahin yung Tagalog version. Sabi sa unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20, sa 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ba ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, ano po ba yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa mensaheng ito? So, sinasabi dito na most of us before thinking that we have the right to do what we want in our body because we thought we own our body. Sa Tagalog, marami sa atin noon ang nag-iisip na malaya kang gawin ang gusto mo sa katawan mo. Dahil tingin mo, ikaw ang nagmamay-ari nito. At you believe in a lie that your body, that freedom is doing whatever you want in your body. So, nadeceive tayo, no? Naloko tayo sa paniniwala na dahil pagmamay-ari mo yung iyong katawan, ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay gawin mo lahat ng gusto mo sa iyong katawan. Sabi dito, nung tayo hindi pa mananampalataya, okay pa yung ganitong pananaw. Pero sa salita ng Diyos sinasabi na kapag Kristiyano ka na, ano ba yung gustong ituro sa atin ng Diyos? Sa salitang sinabi niya. So una, dito sa verse sa unang Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, una, gustong sabihin ng Diyos, dahil Kristiyano na tayo ngayon, sabi niya, tayo na ay templo ng Diyos at ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Yan ang unang gustong sabihin ng Diyos. At pangalawa, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong katawan. Pangatlo, binayaran at binili na ng Diyos ang katawan na yan, kaya't hindi na yan sa'yo. At pang-apat, ito ay nakalaan na dapat na gamitin sa kalugod-lugod at karangal-rangal sa harapan ng Diyos. So, yan po ang gustong sabihin sa atin. So, para po ang example ay kapag umupa kayo sa apartment. So, kapag umuupa po kayo ng bahay, masasabi na kayo yung may-ari kasi kayo yung nagbabayad. Pero hindi totally kayo yung may-ari kasi meron pa rin totoong may-ari ng bahay na inuupahan mo. Kumbaga, kahit na ikaw ang nagbabayad, hindi ka pa rin malayang gawin yung gusto mo doon sa inuupahan mo na yon. Dahil may totoong nagmamay-ari ng bahay na yon. Tama? Ganun din sa ating Diyos. Pag Kristiyano na tayo, oo, sa'yo yung katawan na yan. Pwede mo yung pakilusin sa gusto mo o sa anumang paraan na gusto mo, pero hindi ibig sabihin tunay na ikaw ang may kapangyarihan at authority sa katawan na yan. Sapagkat yung katawan na yan, pag Kristiyano ka na, hindi na yan sa'yo. Diba sabi nga sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So ibig sabihin, yung katawan hindi na sa'yo. Dati isa tayong slave. Ano po ba yung slave? Alipin. Alipin tayo ng makamundong kagustuhan. Kaya nga marami tayong makikita na yung iba, kung ano yung uso, yun yung ginagawa.
Nauso si brother maglagay ng hikaw. Kinabukasan yung katabi, may hikaw na din. Di ba? So, ipakita nga natin yung mga ngayon, yung mga tao na makamundo na masyadong ginagamit yung katawan para gawin yung gusto nila. Ano ba yung itsura, no? Kuya Arman. Kuya Arman. Yung picture. Yung picture ng may mga tatay. So, ano po ba yung itsura ng taong walang Diyos na ginagawa yung gusto niya sa kanyang sarili? So, makikita nyo, no? Ganyan, di ba? Yung tao, iniisip niya na dahil kanya yung katawan, pwede niyang gawin yung gusto niya. Kaya pag naisipan niya magpatato, pag naisipan niya na magpahikaw, minsan sobra-sobra na, no? No, normal pa ba yung nakikita niyong mga ganito? Hindi na, no? Sa kanila, parang ang ganda tingnan sa kanila. Pero sa mata ng Diyos, isa itong kasalanan na kanilang ginagawa. Dahil ang katawan na yan ay hindi sa kanila. Diba? Yung mga babae, diba? Sa pananamit. Dahil iniisip nila na malaya silang gawin yung gusto nila sa katawan nila, sinusuot nila kung ano yung gusto nila. Kahit ang ibig sabihin nun, hindi nakatanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Diba? So today, ituturo sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating katawan to be honorable in the sight of God. No? Mahalaga yun. Mahalaga yun dahil hindi na nga sa atin yung katawan na to. Sinasabi sa Romans 12:1, nire-remind tayo nito that gusto ng Diyos na i-present natin yung ating katawan bilang living sacrifice, holy and acceptable to God. This is the type of worship He wants from us. So sa katawan natin, gusto ng Diyos na i-offer natin yung katawan na yan bilang buhay na handog, na hindi lang basta handog, kundi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Diba? Na ready para sa paggagamitan ng Panginoon. So today, God will teach us how to honor Him with our body sa pamamagitan ng ating mga kinakain, pinapasok sa ating katawan. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pananamit. No, paano nga ba ma-honor si God sa ating pananamit, sa ating pagkain? Paano natin mai-honor pangatlo si God sa ating habits and activities na ginagawa sa bawat araw? At paano natin ma-honor si God sa paglakad natin sa holiness and obedience sa Kanya? So, sinasabi dito na God wants us to honor Him through our body. But ang tanong, do you honor God with your body? Pakitanong mo nga sa katabi mo, do you honor God with your body? With your body? No? Do we honor God with our body? Yung katawan na bayan na yan, nagagamit ba natin yan para mabigyan ng kaluguran ng Diyos? Diba? Tanungin natin, no? Paano nga ba mabigyan ng kaluguran? Paano nga ba mabigyan ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Yan ang tanong ngayon. So, yun nga yung ituturo ni Lord. Paano natin siya ma-honor sa ating mga kinakain, sa ating pamamaraan ng pananamit? Yan, sa mga kabataan, napakahalaga nito. Pangatlo, sa habit na ating mga nakasanayang gawin. At pang-apat, how to walk with holiness and obedience. So, how to honor God in the way we eat? Paano nga ba i-honor si God sa paraan ng ating mga kinakain? Dahil sabi nga niya, yung katawan na to, hindi atin. So, gusto ng Lord na kahit sa pagkain, nabibigyan mo siya ng karangalan. Sa paanong paraan? Kasalanan ba na hindi ka kumain ng tama para sa iyong katawan? Yes. Dahil sinasabi sa Kawikaan 23, sa Kawikaan 23:20, hindi po ako ang nagsasabi nito, kundi ang ating Diyos. Kaya, pag may complaint, kay Lord kayo lumapit, ha? So, sabi dito, honoring God in the food we eat, sabi dito sa Kawikaan 23:20, sabay-sabay nating basahin, huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan.
ay, no, utos pala ng Diyos, hindi pala yun basta lang, hindi lang basta sinabi ni sister, pero sinabi ni Lord, na huwag kang maging matakaw. Kasalanan pala yun, Ang pagiging makatakaw. Sabi dito, ang sobrang pagkain ay isa palang kasalanan. Kaya dapat wasto at mga pagkain makakabuti lamang ang pinapasok natin sa ating katawan. So, ito ay paalala sa mga kabataan, ang pagkain ng pansit canton, ang pag-inom ng soft drinks, pag-inom ng alak, pag-inom ng mga bagay na makakasira sa katawan. Ito po ay hindi kalooban ng Diyos. Sabi niya, ang katawan na yan ay templo ng Diyos, nararapat na iyan ay iyong pangalagaan. Pansinin po ninyo ang mga may trabaho. Guilty rin ako dito. May mga trabaho na ang laki ng sahod pero laging kapos. Bakit? Kasi matakaw sila. Ay, hindi ba? Ay, hindi ba? Sorry. Kasi yung mga matakaw talaga, pag nakababa na, sino nakaka-relate? Pag nakababa ng di ba? Nakakita ng tuhog-tuhog kahit kakakain lang. Ay, wait lang, kakain mo na. Ay, di, guilty rin ako. Hoy, wag kang Ay. Di ba? So, totoo na yung katakawan, hindi makakabuti. At pansinin ninyo, pag kumakain kayo ng hindi magagandang pagkain sa inyong katawan, sino ang nagsasuffer ng consequence pagkatapos? Sino? Tayo, di ba? So, umpisa yung sarap, pero later on yung pagsisisi pag mali yung ating kinakain. Sino dito yung may mga sakit na sa bato? Kaya inom ng soft drinks. Di ba? Minsan, di na makapagsimba kasi masakit yung pantog. Ay, pantog ba tawag doon? Ano tawag doon? Masakit yung di ba? Diaphragm. Ano yung tawag doon? Yung kidney, di ba? O, di na Bakit? Kasi uminom pala ng soft drinks kahapon. Kumain pala ng pansit canton. Sabi nga, sa pangangalaga ng katawan, mahalaga, sikapin mong kumain ng masustansyang pagkain. Dahil yan ay templo ng Diyos. At sino makikinabang pag masustansya ang ating kinakain? Tayo din, di ba? Magagamit tayo ng Diyos kapag hindi tayo sakitin. Mas magagamit niya tayo sa kanyang gawain pag wala tayong iniindang karamdaman. Kaya gusto ng Diyos na kahit sa pagkain o pinapasok mo sa iyong katawan, iniingatan mo yung mga ipinapasok mo sa iyong katawan. Pansinin mo, pag sobrang busog na busog ka, makakapagawain ka ba sa labas? Hindi eh. Ang gusto mo, matulog ka na lang, di ba? So, kailangan sa pagkain, kahit sa pagkain, i-honor mo ang Diyos. Amen? Sikapin natin kumain ng healthy, pero alam naman ni Lord, kapag ito lang talaga yung ulam, pagtsagaan natin, di ba? Ipag-pray mo na lang. Pero iba kasi yung kapag pwede ka naman kumain ng healthy pero mas pinipili mo pa rin yung mga bagay na makakasira sa iyong katawan. Sabi ng Diyos, ang sumisira sa templo niya ay parurusahan niya. Yan ang sabi niya sa kanyang salita. Huwag nating basta-bastahin ang pagkain ng di tama. Amen? So una, we can honor God by the way we eat if we eat the right food for our body. So that we can be healthy at magamit niya tayo sa kanyang ministry. Diba? Pangalawa, we should honor God through the way we dress. So sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, so we are using verses para makita ninyo na yun talaga yung sabi ng Diyos. At dahil sinabi niya, dapat pahalagahan natin. Wala tayong pinatatamaan, pero kung tinamaan ka, magbago ka. Amen? Magbago tayo. So, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, sabay-sabay nating basahin, ang mga babae naman ay dapat maging mahinhinin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila ulit. 1, 2, 3. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok.
hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mamahaling alahas na ginto. Amen. So, tinamaan ako. Tinamaan din kayo for sure sa pool, no? So, dito, pinapaalala sa atin ng Diyos na mag-glorify natin siya, ma-honor natin siya, hindi sa pamamagitan ng ating magandang kasuotan, mga alahas na suot, mga magagandang pagtali o ayos ng buhok ni make-up sa muka. Ma-honor natin siya sa pamamagitan ng ating modesty, magagandang, mabubuting gawa na para sa Panginoon. Pero hindi naman, alam niyo po, hindi naman natin kailangan magsuot ng maiksi at mga backless para magmukha tayong maganda. Tingnan niyo sa sample nila Ate Mean. Hindi naka-backless yan, at saka si Ate Thea. Naka-dress lang yan. Sama niyo na rin ako, di ba? Kailangan kasama ako. Tingnan niyo kayong lahat. Di ba? Hindi naman kayo nagsusuot ng backless, labas yung cleavage, pero maganda pa rin kayo. Diba? Mas kagalang-galang ang babae na maayos manamit. Sa mga kalalakihan, kung may ipapakilala kayo sa inyong mga magulang, mas mapaproud kayo kung yung girlfriend na ipapakilala nyo o magiging asawa nyo, maayos manamit. Tama ba? Kasi yung mata ngayon ng mga kalalakihan, pag sexy at labas yung boobs, okay na yun. Diba? Sobrang proud ang sexy ng girlfriend ko. No? Pero alam nyo, pag Kristyano na kayo, hindi yung kaseksihan yung tinitingnan ninyo, kundi yung kabutihan ng puso. Dahil tandaan ninyo, pag mabuti yung puso ng babae, gumaganda rin yan, lalo na kapag may Panginoon. Amen? Diba? Mas maganda ang babaeng may Diyos. Diba? At kahit na simple manamit, pero kung litaw na litaw yung kabutihan ng kanyang puso, mas maganda yun kaysa sa babaeng sexy nga, pero ano yung ugali? Diba? Sabi nga, mga lalaki, maging matalino kayo. Kung pipili kayo ng maaasawa, hindi yung maganda lang. Diba? Kasi yung ganda, naglalaho yan. Pero kung yung babae hindi tapat, kung yung babae laging hindi ka ma-appreciate yung mga ginagawa mo, ganun din sa mga kababaihan, hindi makita yung halaga mo, hindi maipadama yung halaga mo, ay, pag magdudusahan mo yan ng matagal, di ba? Sabi nga sa verse, mas mabuti pang matulog ang isang lalaki sa bubong kaysa makasama ang asawa na ano? Bungangera, di ba? So kawawa naman, panghabang buhay yun. Tapos di matinong asawa yung pipiliin ninyo. Ganon din sa mga kababaihan. Pag may gwapo, pwede na. Isipin nyo muna, may Lord ba to? Pag pogi, okay na. Yung mga babae, laging pogi dapat. Hindi dapat pogi lagi. Dapat ang naiisip natin, mamahalin ba ako nito? Ilalapit ba ako nito kay Lord? Rerespetuhin ba ako nito kahit kami na mag-asawa na kami? So, dapat yung character, dapat ang titingnan natin. Amen po? So, kaya nga, sabi, ang lalaki o babae na na-attract lang sa physical, nagbabago yung damdamin niyan later on pag di ka na maganda at pogi. Pag yung lalaki na-attract ka lang sa ganda ng babae, pag tumanda yan, wala na, hindi mo na siya gusto. Kasi sa ganda ka lang na-attract, tama? So pag hindi na yan maganda, lalo na yung mga nanay ngayon, ano? Mga kababaihan, ugaliin natin na kahit may asawa na tayo, mag-aayos tayo. Hindi pwedeng losyang-losyang tayo, maghahanap ng lalaki, ng ibang lalaki. Maghahanap ng babae. Ang ating asawa, huwag tayong makakampante. Kailangan beautifulin, mabango pa din tayo, di ba? So, sa mga lalaki naman, huwag naman puro trabaho tas wala nang time sa kanyang misis o mga kala mo may misis ka?
Sa mga tatay muna tayo, mamaya na kayong mga kabataan. Darating tayo dyan. So sa mga katatayan, wag puro trabaho. Minsan sa mga katatayan, puro trabaho, o hindi man lang na makaalala na mag-ayos ng sarili. Minsan amoy ano na. Siyempre si Mrs. paano na yayakapin pag di na mabango, di ba? Di ba? Mag-ayos pa rin kayo ng iyong sarili dahil sabi nga ang katawan na yan ay templo ng Diyos. So para laging ganado naman si ating Mrs. no, na yakap-yakapin at lambing-lambingin tayo. Sa mga kabataan naman, lagi kayong dapat mabango, maayos, magtawas to. Hoy, dapat lang naman. Ang hirap yung nag-i-evangelism ka, ang baho ng bibig mo, hindi yung naiiyak na yung nasa harap mo, nag-i-evangelism ka, pero hindi pala naiiyak dahil sa sinasabi mo. Naiiyak kasi ang baho na, hindi na nila kayang tiisin yung amoy ng bibig. Mga kababaihan, ha? Walang ganyan. Lagi yung amoyin yung breath natin kung okay yan. Huwag yung lumalaban. So, di ba? Katawan pa rin yan. So, totoo yun. Sa ating katawan, dapat malinis tayo. Kasi, bakit? Tinitingnan din tayo ng mga ibang tao. Kung yung katawan natin, hindi natin kayang alagaan, paano pa yung spiritual natin, no? Kung ang simpleng bagay, hindi mo maalagaan, paano pa yung spiritual na bagay? Kaya dapat sa katawan pa lang malinis tayo, maayos tayo, hindi na dapat nagsusuot ng maiiksi yung mga kabataan ngayon. Iwasan na yung mga may slit. Sino pa nagsusuot ng may mga slit dyan hanggang dito pa, oh. Kurot talaga. At sino pa yung mga nag-aano dyan? Sino yung nagsusuot ng tawag dyan? Yung kapos sa tela? Ano nga yun? Crop top. Paano po? Wala. Yung nagsusuot ng crop top, kurutin talaga, bawal na yan, ha? Makikita kayo ng tao sa labas, makikita nila nagsusuot kayo ng crop top, tatanungin kayo nila, pwede ba yan sa church? Pwede ba yan sa church? Ganyan ba yung mga nag-church, nagka-crop top pa rin? Ito ang tatandaan ninyo, sabi sa Bible, hindi na tayo dapat nakikiayon sa anong ginagawa ng mga taong makamundo. So alam ko, marami sa inyo nagka-crop top kasi nakikita nyo ang ganda tingnan sa iba pag suot, di ba? Pero pag si sister may suot nun, paano na? Hindi, joke lang. Siyempre maganda pa rin, pero hindi pwedeng magsuot ng ganon. So, yun, mga kabataan. Siguro yung crop top, okay lang yung halimbawa, yung kagaya ng suot, halimbawa nila Angelica, o kaya si Ate Thea, pag naka-crop top, minsan, nakataas naman yung pangbaba, di ba? Mataas naman, so hindi naman kita yung so okay lang yun. Wag lang yung makikita pa yung pusod ninyo, itago ninyo yan, ha? Para hindi makurot. Kabagan kayo. Mahirap sumakit yung tiyan, magtatait. Hindi, joke lang. Pero yun lang mga kabataan, pakiusap ko, maganda pa rin kayo kahit na mahaba ang suot ninyong damit. At ito ang tatandaan ninyo, hindi mahalagang maging maganda kayo sa mata ng tao, basta maganda kayo sa mata ng Diyos. Mas maganda yung nakilala kayo ng tao dahil sa kabutihan ng inyong kalooban. Diba? Yung kapag kami nagtanong, halimbawa may lalaki interesado sa inyo tapos magtatanong doon sa kapitbahay nyo, kilala mo ba yan? Mabait ba yan? Yung masasabi ng nung isang tao na, oo, ang bait niyan. Napakabuti ng puso niyan. Kaso hindi nga lang yan maganda. Hindi, joke lang. Hindi ganun talaga, di ba? Maganda yung masasabi nila kasi nakikita nila sa inyo, di ba? Kaya sa mga kabataan, maging maayos ang ating pananamit lalo na sa church. Modesty, napakaganda. Alam mo ba kung ako magiging lalaki, ang hahangaan kong babae, yung maayos manamit at may dignity. Kasi kapag daw nananamit ka, nakikita yung cleavage, parang inaakit mo yung mga lalaki, di ba? Pero ang taong may modesty at may Panginoon, ang babaeng makadiyos, maayos manamit. Sinisecure mo na yung pananamit mo, hindi ka makakatisod ng mga mata ng mga lalaking manyak. Manyak. Mga mata ng lalaking makasalanan, di ba? Hindi ikaw nagiging katisura noon. So maging maingat tayo mga kabataan sa ating pananamit, ganoon din sa mga kalalakihan. So, una,
Gusto ng Diyos, i-honor natin siya sa pamamagitan ng ating mga kinakain. Pangalawa, i-honor natin siya sa pamamagitan ng ating pananamit. Sa mga lalaki, sa mga kapwa ko servant. Ito ang tatandaan nyo, pag aakyat kayo sa stage, dapat nakasapatos kayo. Diba? Pag tatayo tayo sa stage, maayos din ang ating damit. Minsan aakyat tayo sa stage, yung sapat, yung tsinelas natin, pambahay lang eh. Pero di ba harap tayo sa Diyos? Dapat maayos, hindi tayo naka-short na, di ba tatayo tayo dito, naka-short tayo. Eh syempre titingnan tayo ng mga tao. Dapat maayos ang ating pananamit. Sabi nga kung gusto mong magpagwapo ka kay Lord. Di ba? Kung gusto mong magpaganda ka kay Lord. So dapat maayos. Pagka may gawain, hindi dapat nakahubad. No, ako bilib ako kay Brother Shao. Pinagmamalaki ko talaga yung brother ko na yan. Alam mo, pagka nakikita kami, magba-Bible study kami sa kanila, pag nakahubad yan, wait lang, papasok yan sa loob, kala ko kung ano gagawin, magbibihis lang pala ng damit, no? So dahil ino-honor niya si God sa kanyang katawan, nire-respeto niya ang presensya ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Diba? So, number 3, honor God with your habits. Ito, napakahalaga nito. Ano oras na? Baka lagpas na ako. 11:09. Sige, may oras pa tayo. So, sa habits natin, ito ang mga kailangan nating gawin, no? Huwag nating ugaliin na kung kailan alam nating may church tayo kinabukasan, saka tayo nagpupuyat. Kasi bakit? Honor God with the activity na ginagawa mo. Bakit? Pansinin mo pag puyat ka. Mau-honor mo ba si God kinabukasan? Umaawit ka, nahihilo ka, oh. Parang daig mo yung lasing eh. Di ba? Tapos nagpipreach si sister, wala kang maintindihan kasi ganun na tayo, di ba? So, sayang yung pagpunta natin sa church kasi wala naman tayong naintindihan. Amen. Sa mga may trabaho sa gabi at meron talagang pinagkaabalahan, nauunawaan naman yan ng Diyos. Pero sa mga kabataan, kananayan na pipiliin mo lang na magpuyat dahil gusto mong manood, tapos ubusin mo yung time mo para lang mag-enjoy ka sa panonood ng mga movies, sa paglalaro, and kinabukasan late ka na sa church, hindi yun kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Diba? Dapat, kung kailan may gagawin na Sunday sa church, saka may isipan na, may lalaban pala ako. Ay, may pupuntahan pala ako. Pwede naman gawin ng Sabado. Para sana, itong church na kailangan nating puntahan, makapunta tayo, pero hindi natin ginagawa. Kaya madalas, nalilate tayo, hindi natin nang-i-honor si God sa activities na ginagawa natin. Kaya nga, kapag alam nating Sunday, i-prepare mo yung physical mo. Kasi hindi lang yung spiritual, yung inaasahan ni Lord na mag-glorify sa Kanya, pati yung iyong physical. Active mind, active heart, malakas na katawan. Kailangan niya ni Lord. So ano pa ba yung mga activities na makakapag-honor sa Kanya? Devotion. No? Minsan, sa halip na nagdi-devotion tayo, yun nga, napapalitan ng ibang bagay. Pwede naman yung ibang bagay gawin sa ibang oras. Diba? Hindi kailangan na yung 15 minutes na nga lang, 10 minutes sa devotion, hindi mo pa magawa. Magde-devotion ka kung kailan oras ng devotion mo, saka ka naman nanonood ng movie. Pag Kristiyano tayo, dapat nagde-devotion tayo araw-araw. Diba? Pangalawa, nagpipray tayo. Hindi lang tayo nagpipray dito sa church. Honor God with your activity. Dapat nakikita ni Lord, nagpipray ka pa rin. Diba? Kasi gusto ni Lord, kinakausap mo siya. Kahit nasa CR ka, pwede kang manalangin. Kahit nasa hapagkainan ka, kahit nasa work ka, pwede mo kausapin si Lord. Maniwala kayo, sumasagot siya. Hindi lang siya sa Word of God sumasagot, sa sitwasyon at kahit sa isip at puso, maririnig mo na siya'y sumasagot. May nagsabi sa akin, baka imagination mo lang yun. Pag totoong kinakausap mo si Lord sa puso mo, maririnig mong siya'y sumasagot. Totoo yan.
At sa reading God's Word, going to church and fellowship, yun, avoiding unhealthy activities. Ano ba ang healthy activities? Nanonood kayo ng mga bagay na makakapagdala sa inyo sa sin. Hindi yun makakabuti. So, number 4, lastly, ito, pinakahigit na mahalaga na mag-pay attention tayo. Number 4, we walk in holiness and obedience. Gusto ni Lord na i-honor natin siya sa paglakad ng may kabanalan at pagsunod sa Kanya. At kasama doon ang pag-iwas sa kasalanan sa katawan. Pansinin natin, meron palang kasalanan sa katawan? Oo, merong kasalanan sa katawan at hindi gusto ng Diyos na nagkakasala tayo sa ating katawan. Dahil sabi nga niya, ikaw yung templo ng banal na Espiritu ko. At sabi nga niya, kapag ka umalis yung banal na Espiritu, kawawa tayo. Diba? Imbis sa langit ka na, sa impyerno ka pa mapupunta. Imbis na well done, my good and faithful servant, ang maririnig mo, hindi kita nakikilala. Dahil lang sa iyong katawan niya ay hindi mo iningatan. So sabi dito sa honoring God through walking in holiness and obedience, sabi sa unang Corinthians chapter 6 verse 18, sabi dito, free from sexual immorality. Ano ang Tagalog nito? Lumayo tayo sa immoral na mga bagay. Ano yung sexual immorality? Magbigay nga kayo ng example. Porn, panunood ng mga pornografiya, mga lalaki. O iwasan nyo na yan. Pag Kristiyano kayo, hindi dapat kayo nanonood ng porn. Dahil sabi ng Diyos, kasalanan yan sa iyong katawan. Pangalawa, kuya, hindi pa. Yan, flee from sexual immorality. Sexual immorality, yun din nagpapakita ka ng cleavage sa mga lalaki. Nagpapakita ka ng motibo. Nagpapakita ka ng motibo na hindi maganda para pagnasahan ka nila. Bakit? Immorality daw yun kasi nga natitisod mo ang isang tao na magkasala at pagnasahan ka. So, sexual immorality, makamundong pagnanasa sa katawan. Hindi dapat natin yon paunlakan. Sabi, every other sin a person commit is outside the body. So, marami daw tayo nagagawang kasalanan na labas sa katawan. Pero, sinasabi dito, but the sexually immoral person sins against his body. This passage emphasizes that while many sins are external, sexual immorality is a sin that directly violates the body, which is considered the temple of God. So napakahalaga pala ng katawan natin, templo ng Diyos. Kaya hindi lang dapat tayo nag-iingat sa pagkain, sa ating pananamit, sa ating mga activities, lalong-lalo na sa mga immoral na mga gawain. Diba? Ilan pa po dito yung sinasabi na kasama sa, pasensya na po sa lahat ng tatamaan, kasama dito yung kakaroon ng sexual contact ng hindi mga mag-asawa. Diba? So ito po ay isang kasalanan sa mata ng Diyos na dapat nating sikaping iwasan. Alam niyo po, hindi ako magmamalinis kasi ako rin naman dumaan sa bagay na yan. And sometimes nagkakaroon din ako ng mga desire na makalaman. Pero napakahalaga na sikapin natin na panlabanan. Kasi bilang flesh, meron talaga tayong kahinaan. Pero alam mo, pag mahal mo si Lord, diba, nagigilty ka pag may nagagawa kay. At hinihingi mo yun ng tawad sa Diyos. At kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, sikapin natin, na panlabanan yung mga bagay na yun, na pwedeng maging dahilan na magkasala tayo sa Panginoon. Sa mga magjowa, di ba? Pwede naman kayong maging magkasama di ba? Sikapin nyo lang na hindi kayo magkasala at makagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sa generation ngayon, kahit sa mga katatayan, hindi naman nabago sa inyo na, syempre, kapag may karelasyon kayo, gusto nyo talaga lagi kasama, tama?
Gusto nyo na lagi nyo silang kausap, kasama. Kung may pagkakataon, gusto nyo na nandyan sila palagi. Pero ito lamang yung paalala natin. Sikapin natin na iwasan na gawin yung bagay na hindi nararapat. No, lalo na sa mga kabataan ngayon. At kahit naman sa mga adult na single, o may mga jowa dyan, panlabanan natin. Alam ko mahirap, no? Alam ko hindi madali na panlabanan yung tawag ng laman, pero kaya natin. Magagawa natin yun kung tayo ay mananalangin. Sa mga mag-asawa dyan, na mag-asawa na kayo, nagsasama na kayo, syempre, yan naman, magkasama na kayo, itinuturing nyo ng asawa ang isa't isa. Pero napakahalaga pa rin sa mga hindi kasal na kailangan sikapin ninyo na itama pa rin yung relasyon nyo sa harapan ng Diyos. May magagawa si Lord. Kahit na parang imposible, kapag pinagpipray nyo yan, may gagawin si Lord na one day, makasal kayo at mabasbasan ng Diyos ang inyong pagsasama. No? Basta mahal nyo ang isa't isa, God will make a way para one day maging tama yan sa harapan ng Diyos. Sabi nga yung kasal sa papel lang yan. Pero pwede kayong humarap sa Diyos para mangako kayo sa isa't isa, magpabasbas kayo sa Panginoon na so pwede naman yun mangyari. Pero kailangan bilang Kristiyano, sundin pa rin natin. Tingnan niyo sila sis Ren. Sila dati hindi rin naman sila kasal. Pero nung makakilala sila sa Diyos, nakita nila na kailangan nila na gawing tama ang lahat sa Panginoon. Kahit na walang birth certificate si Brother Jay, kahit na bago yung kasal nila, ang daming nangyari, nakagat ng ahas, di ba? Ang daming struggle talaga kasi si Satan, ayaw niya na mabasbasan yung relationship ninyo ng Panginoon. Dahil ang gusto niya, mabasag pa yan masira pa yung relasyon na yan. Ganon din sila si Nora, di ba? Dati hindi rin sila kasal, si Brother Kino. Pero nung makita nila at ma-realize nila na sa mata ng Diyos, ang pagsasama ng di kasal ay isa pa rin kasalanan, tinama nila ang lahat. Wala po akong kinukondem ng mga nagsasama ngayon, pero alam niyo po, napakahalaga na sikapin natin na gawing tama sa harapan ng Diyos ang ating relasyon. Unang-una, tayo din yung magbe-benefit. Alam mo, pag nakasal ka, mas pinagtitibay yung pagsasama nyo ng Panginoon. At sinisikap nyo ng dalawang mag-asawa na magsama kayo sa hirap at ginhawa. At mas mararanasan nyo yung blessing at pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya, halika na, magpakasal na tayo. Kasi diba dyan, yung mga dyan, kasal na. So, sikapin natin. Alam ko susunod na ang iba dyan. Di ba? At nandito kaming mga taga-church ng mga kapatiran to support you para sa bagay na yan. Di ba? Bahala na si Thea, yung ating secretary. Ang founder, di ba? So, yung mga hindi na makapagtiis dyan, mag-asawa na kayo. Sabi sa Biblia, kung di mo na matiis yung tukso, mag-asawa ka na lang para hindi ka nagkakasala. Kaya nga sa mga ngayon, sila Sabel susunod na yan, no? Sabel, lalakad na yan dito sa Yee-hoo! Praise God! Diba? Susunod dyan. Si Gary, susunod dyan, Meron na yan dadalhin dito, Praise the Lord. Claim mo na, bro. Maghanda ka na para sa wedding, no? Yes, yan si Jomar, no? Lalakad din, 3 na yung baby mo, ha? So, yun. Sila Brother Charles, susunod din yan. Walang imposible sa Diyos. Pag ang Diyos ang kumilos, kahit tingin mo imposible sa'yo sa Panginoon, hindi imposible. Amen? Amen. So, lastly, iiwan ko na lamang ang katagang. So, tularan natin si Paul. So, sinasabi ni Pablo na dinidisiplina niya ang katawan niya, hindi siya sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina niya yung katawan niya para pag siya ay nangaral, hindi siya ma-disqualify sa pinangangaral niya. Ganon din tayo. Disiplinahin natin ang ating katawan,
Yung mga cravings natin sa pagkain, mga cravings natin sa pagsunod sa uso, yung mga cravings natin sa mga makamundong kagustuhan. Sikapin natin itong panglabanan para hindi tayo madisqualify pag sinabi natin Kristiyano ako at makadiyos ako. Mahirap yung sasabihin natin Kristiyano ako pero wala kang kontrol sa pagkain pa lang. Mahirap sabihin natin Kristiyano ako pero kung manamit ka, napaka-iksi, di ba? Kristiyano ako, pero yung mga activity mo, puro ML, puro inom, puro mga makamundong bagay, hindi na yan ang para sa'yo. At mahirap yung sinasabing Kristiyano ako, pero palalo ka pa rin ng mga pornografiya, di ba? Ano ka pa rin, overcome ka pa rin ng mga lusts na hindi na dapat nananahan sa atin. So, wala akong hinuhusgahan, pero kung nagkakasala tayo, sabi ng Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad. Lumapit tayo ng buong puso, tayo'y patatawarin ng Panginoon. Kaya iiwan ko sa inyo, alalahanin natin, basahin natin ulit yung sinasabi sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 Tagalog version. Basahin natin 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Lakasan natin ha. 1, 2, 3. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatin nga ninyo ang inyong katawan. So basahin ko sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang ating Diyos. So, una, paano siya mapaparangalan? Sa ating mga kinakain. Pangalawa, sa ating pananamit. Pangatlo, sa mga activities na ating ginagawa. Pang-apat, sa paglakad ng may kabanalan. Pag-iwas sa kasalanan. Okay? So, tandaan natin, tayo ay templo ng Diyos. Nasa iyo yung banal na Espiritu. Alam niyan kapag inaalagaan mo ang katawan ni Kristo. Pangalawa, hindi na ikaw ang nagmamayari ng iyong katawan. Pangatlo, inaasahan ng Diyos na gagamitin mo ang katawan niyan sa mga kalugod-lugod na bagay sa kanyang harapan. Amen. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, mapalad ang nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga sinasabi sa kanyang banal na aklat. So, yun lamang po. Tayo magsitayo. At magpasiyasat sa Diyos. Alam ko na marami sa atin yung makapagsasabi na sa pagkain pa lang wala na tayong kontrol at disiplina. Sa mga pananamit, sa ating mga ginagawa, tayo lamang ang nakakaalam, no, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At alam ko, lahat tayo ay guilty. Pasasaan pa, may mga ilan sa atin nakakagawa ng mga bagay na kasalanan sa ating katawan na hindi man alam ng ibang tao, pero nakita iyon ng Diyos. At gustong sabihin sa iyo ng Diyos na mahal ka pa rin niya, kahit ano pa man yung mga pagkukulang at kasalanang nagawa mo sa iyong katawan. Pero gusto niya na ikaw ay magbago. Gusto niya na panlabanan mo ang tawag ng iyong katawan. No? Na hindi na yan ang maging in control sa buhay mo, kundi lumakad ka sa pamamagitan ng pamumuhay sa espiritual. No? Sabi niya, pag namumuhay ka pa rin bilang makamundong tao, matatalo ka talaga ng tawag ng laman. Pero kung namumuhay ka sa espiritu, no, ang banal na espiritu ang hinahayaan mong maging in control sa mga desisyon mo, sa mga kilos mo, magagawa mong mapagtagumpayan yung tawag ng laman. Dahil sabi nga, wala na yung kapangyarihan sa iyo eh. May kakayanan ka na i-deny yung flesh, yung tawag ng laman. Meron ka ng kapangyarihang i-reject yan. Kung hindi mo ma-reject, choice mo na yun. Choice mo na hindi panlabanan pero kaya mo kung gugustuhin mo lang. Kung iisipin mo
na may takot ka sa Panginoon. Kung iisipin mo na ayaw mong masaktan yung Diyos na nagmamahal sa'yo, mapanglalabanan mo yan. Di ba? So, sama-sama tayo na magpasiyasat sa Diyos. Pumikit ka, kapatid. Ito yung pagkakataon na kausapin natin ng Panginoon. Lahat tayo ay may kasalanan. Lahat tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay may nagawang kasalanan sa ating laman. At ito yung pagkakataon na gusto sa iyong sabihin ng Diyos, ihingi mo ito ng tawad sa Kanya. Lumapit ka ng may pagpapakumbaba at sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawad. Patawad sapagkat ako'y nagkasala sa aking katawan. Patawarin mo ako kung aking narumihan ang iyong templo, kung saan nananahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Banal na Espiritu na nasa loob ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagagawa ko na hindi naging mabuti sa iyo. Patawad kung narumihan ko ang iyong templo. Patawarin mo ako kung hindi ka natuwa sa mga bagay na aking nagawa sa aking katawan. Jesus, patawad. Linisin mo ako sa lahat ng aking karumihan. Patawad sa mga nagawa ko na nakasakit sa iyo, Panginoon. Patawad kung nadudungisan ko ang katawan na ito na nilinis mo na, iniligtas mo na at binayaran mo ng iyong buhay at ng iyong dugo. Patawad kung ako'y nakakalimot sa sakripisyo mo. Patawad kung may mga pagkakataon, Panginoon, na nakakalimutan ko ang napakalaking ginawa mo para sa akin, para lamang linisin ako sa lahat ng mga bagay na nagparumi sa akin. Lord, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking kahinaan. Palakasin mo ako sa mga kahinaan na ito. Tulungan mo ako mapanlabanan ang kahinaan ng aking laman upang ang katawan na ito ay makapagdala ng glory sa iyong kaharian. Upang ang katawan na ito ay magamit mo, Lord. Patawad kung may mga pagkakataon na hinayaan kong makapasok sa aking katawan ang hindi mga masusustansyong pagkain, ang mga bisyo, ang mga bagay na makakasira sa katawan ko, Lord. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nanamit ako ng hindi tama sa iyong harapan, Lord, o nakatisod ako ng mga matagad ng dahil sa aking pananamit. Patawad, Panginoon. God, kung yung mga ginagawa kong activities hindi nakaglorify sa iyo, Lord, patawad, Panginoon. Turuan mo ako na ang mga ginagawa ko ay makapagdala ng kaluguran sa iyong kaharian. Tulungan mo ako na ang mga ginagawa at iniisip, sinasabi ko, o ang paraan ng pamumuhay ko ay tunay na sumalamin sa buhay ni Kristo, Lord. Na tunay na ang mga ginagawa ko ay nakapagdadala ng karangalan sa iyong pangalan, Panginoon. At God, sa aking katawan, Lord, patawarin mo ako kung may nagawa ko, Panginoon, na bagay na nakapagparumi sa aking katawan. Nakikita mo ang lahat, Panginoon. Wala akong may tatago sa iyo, Ama. Alam ko na hindi ko pwedeng itago ang anumang bagay na aking nagawa na labag sa aking laman, Panginoon. Kaya sa lahat ng aking nagawa, sa lahat ng aking pagkakasala, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, linisin mo ako, Panginoon, at ihanda mo ako sa kaluwalhatian mo. Nais ko na patuloy na maghamit sa kaluwalhatian mo, Ama. God, I give you my life, my body, the all of me, Lord, para magamit mo sa kung ano man ang nais mo. Salamat sa buhay, salamat sa hininga, salamat sa pag-ibig at sa paulit-ulit na pagpapatawad sa akin kahit sa mga pagkakataon na hindi ako humihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Kahit sa mga pagkakataon na hindi na ako nakukonsensya sa mga ginagawa kong mali, Lord. Patawad at salamat dahil kahit paulit-ulit akong tumatakbo sa kasalanan, paulit-ulit mo akong pinapatawad at minamahal. Patuloy mo akong hubugin, Lord, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Gamitin mo ang katawan na ito, Lord, upang magdala ng kaluguran sa iyong kaharian. Maraming salamat po, God. Naniniwala ako na sa araw na to, wala nang mga kapatiran, wala nang ako ang magiging mahina sa temptasyon, ang magiging mahina sa pangangalaga sa aming katawan. Ngunit ang katawan na ito ay gagamitin namin para maitaas ka sa aming buhay at maparangalan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. In Jesus' name, Amen.